unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, inilarawan ng Malacanang na naging maayos naman ang naging takbo nito. Muli rin iginiit ng palasyo na hands-off ang ehekutibo sa isinasagawang paglilitis. Sinang ulat ni Kenneth Pasyente. Sa pag-arangkada ng unang 3 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ng palasyo na maayos naman ang itinakbo ng unang bugso ng trial. Ang hiling naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon ay sundin ang batas at ang proseso. Sa nakikita po at nababasa rin po natin na ipapakita naman na nagiging maayos po ang daloy ng hearing sa Senado. Sinagot din ng palasyo ang naging pahayag ni Attorney Salvador Panelo na hypothetical lang ang naging pagbabanta ng bise sa buhay ng Pangulo, First Lady Liza Marcos, maging kay dating House Speaker Martin Romualdez. Giit ni Castro, malinaw sa kanyang online press con noong November 2024 ang binitawang pagbabanta ng bise. Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. Sinalag din ng Malacanang ang ipinunto ng defense lawyer na si Attorney Carlo Narvaza sa cross-examination nito sa witness na si Senior NBI Agent John Mark Calilong, kung saan sinabi nito na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. umano ang may control sa NBI at DOJ sa investigasyon sa kaso ng bise. Para ipakita at nag-insinuate na may kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestigang ito, ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento. Ang NBI po ay may sariling mandato. Kung mayroong nakita at napatunayan naman po na may pagbabanta mismo sa buhay ng Pangulo at hindi lang naman isang tao, 2 taong nakakita nito, buong mundo ang nakakita ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ni dating House Speaker. So, mandato po ng NBI na imbestigahan po ito dahil po ito ay para sa proteksyon ng ating Pangulo. Sa depensa naman ang kampo ng bise na dahil umano sa Operation Romanov o banta sa buhay ni VP Sara at ng kanyang pamilya ang ugat kung bakit nito nagawa ang pagbabanta, sabi ng palasyo, binigyan ng pagkakataon ng bise na magbigay ng mga ebidensya patungkol sa sinasabi nitong banta sa kanyang buhay, pero hindi umano siya tumugon sa NBI. Hindi natin maiiwawaksi ang pagiging vice-presidente niya at sa pagiging nanay niya. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo, kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang vice-presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo. Muli namang iginiit ng palasyo na hands-off ang ehekutibo sa impeachment trial dahil sa separation of powers. Pero kung may issue na lulutang sa paglilitis na kinasasangkutan ng Pangulo, sasagutin ito ng Malacanang base sa katotohanan. Umaasa naman ang Malacanang na gagawin ng senator judges ang kanilang mandato sa pagsasagawa ng trial ng naaayon sa rules and procedure at magkaroon ng desisyon ng naaayon na rin sa ebidensya. Kenneth Pasyente para sa Bayan.